at the age of 60 on the morning of March 2nd, 2024 due to a myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put all speculations to rest. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Thank you. Thank you. Taong 2022 ay ibinahagi ni Jacqueline Jose sa Pep.ph ang kanyang emotional struggles bilang isang single parent. Si Jacqueline ay isang single parent. Panganay niya si Andy Eigenman na anak niya sa namayapang aktor na si Mark Hill. Ang bunso niyang si Gwen Gok ay anak niya sa miyembro ng bandang Dadon na si Kenneth Ilagan. Lahad ni Jacqueline, mula nung ipinanganak ko si Andy, ako na yan. Mula sa hospital, damit, pagkain hanggang sa nag-aral na pagtapos ko. Gayun din yung isa ko, sa kanya naman katuwang ko ang lola niya sa father side pero nawala ng maaga. Basically, ako lahat pero okay lang yon. Pero hindi pa rin naitago ni Jacqueline ang pangungulila ng isang ina sa punto ng kanyang buhay na malalaki na ang mga anak. Quote, hindi mo na-anticipate na someday mawawala sila, matitira ka lang palang mag-isa. So parang hindi ko alam kung tama ba ang mga ginawa ko at the end of the road, na palagi akong wala pero pinupunan ko kasi ang mga pangangailangan nila. Kung hindi ako magtatrabaho, paano sila mag-aaral? Paano sila makakakain? Paano sila titira sa good environment na tinatawag? Hindi naman ako mayaman, pero kahit papaano, nasa maayos kaming lugar na hindi nagbabayad ng renta. Inayos ko talaga ang mga anak ko, hindi palipat-lipat ng bahay. Kumbaga, hindi ko inisip yung sarili ko. Sabi pa niya, quote, kahit mga kaibigan na pag-iwanan ako, kasi work, mga anak, ang priority ko, parang ganyan. Hanggang sa darating pala ang time na magiging mag-isa ka na lang. Sa ngayon, pinag-aaral ni Jacqueline ng kolehiyo sa Amerika ang bunsong anak na si Gwen. Si Andy ay may sariling pamilya at nakabase sa Siargao. Si Jacqueline ay solong namumuhay sa Metro Manila. Iniisip mo na madalas dumarating sa sarili mo na, bakit ko ba ginagawa ang lahat ng to? Aalis akong mag-isa, babalik akong mag-isa. Kung wala akong trabaho, mag-isa lang din ako sa bahay. Kasi nga, napag-iwanan na ako ng panahon. Wala na rin nanligaw sa akin, naging busy ako. Yung grupo na rin ng mga kaibigan natin, hindi na rin makakatch up kasi malayo na ang napuntahan nila, diba? At the end of the road, you feel all alone. Mahirap pala. Sabay sabi niya, kaya ako, tingin ko, tama ang ginagawa ni Andy sa pamilya niya. Ang tinutukoy ni Jacqueline ay ang piniling pamumuhay ng anak na si Andy sa probinsya. Halos tinalikuran muna nito ang pag-arte at naging hands-on mom sa tatlong anak na sina Ellie, Lilo at Koa. Aminado si Jacqueline na bilang isang working mother ay hindi niya nasubaybayan ng gusto ang paglaki ng anak na si Andy. Quote, hindi niya na-experience, nakita niya na lumaki siyang mag-isa. Alam niyo naman, ang trabaho dati, 27 hours a day. Inaabot ka minsan, uuwi ka alas 9, alas 10 ng umaga. Hapong-hapo ka, pagod na pagod ka, matutulog ka na lang. Ni hindi mo na makuhang sabayan kumain, sa gabi na lang. Iniisip ko palagi na kung mawala man ako, alam ko na may matutuluyan silang magkapatid. Meron silang pera. Ayokong danasin nila ang hirap ng buhay. Palaging sila. Pero alam mo, siguro talagang kahit sinong ina, talaga naman palagi, yung kapakanan ng mga anak ang palaging iniisip. Sa pakikipag-usap ng author na ito sa aktres, malinaw ang pagnanais niyang makapiling ang mga anak.
Lalo na nang tanungin namin kung ramdam niyang naa-appreciate ng kanyang mga anak ang mga sakripisyo niya sa mga ito. Quote, kulang. Kulang ang nararamdaman ko because iba rin naman ang panahon ngayon, saad ni Jacqueline. Sabay sabi niya, hindi ko rin naman sila masisi. Iba ang panahon ngayon. They think that they're the ones who care on top of everything. Parang alam na nila ang ginagawa nila. Hindi na nila makukuha ang fact natin na siguro kasi makaluma yung ating ways. Naghahanap ka ng lambing, text, tawag na, kumusta ka na, or eto ang nangyari sa akin nanay, ganito, ganyan. Sa kanila, OA na ako noon, ang drama naman, pero hindi nila naiintindihan. Siguro hindi na lang nagsuswak yung generation natin noon at ngayon. Naiintindihan naman daw ni Jacqueline, lalo na ang kalagayan ni Andy, na alam niyang sa mga anak pa lang nito, punong-puno na ang oras sa maghapon. Naiintindihan ko naman pero syempre nanay ka sumasama ang loob mo, hindi dahil si Andy yan o si Gwen. Any single parent can relate. Namamagnify kasi kapag sinasabi ko, bakit naman ganyan si Andy? But in general, as a mother, as a single parent, siguro kasi nangyayari yata ngayon na ang mga magulang ang nag-a-adjust. Patuloy niya, quote, masaya ako para kay Andy. Tama ang ginagawa niya kasi nagbubuo siya ng foundation. Siguro tama rin yun sa kanya na i-prioritize niya. Nakikita ko rin naman ang foundation na binubuo nila ni Philmar. Katulad niyan, nagbiyahe, kakagaling lang ng Bali at France. Kumbaga sa bahay, yung poste nila malalim na, hindi na matitibag. Tinanong ng Pep.ph si Jacqueline kung may regret siya sa kung paano niya pinalaki ang dalawang anak. Meron din, pag-amin niya. Paliwanag ng aktres kasi dapat siguro nag-ano rin ako ng kamay na bakal. Kasi masyado akong lenient, masyado akong maluwag. Tingnan nyo, napuntis si Andy ng maaga. Wala namang problema sa akin yan. Mahal na mahal ko si Ellie. Ibig kong sabihin, walang narinig sa akin yan. Itong anak kong lalaki, nagdesisyong mag-aral sa Amerika kasi nandun yung girlfriend. Pero alam mo yung, por Diyos por Santo, tawag-tawagan nyo naman ako. Kasi bilang nanay, kahit anong edad na yata ng anak mo, hindi talaga mawawala sa'yo ang pag-aalala. Ang siste, tinamaan talaga si Jacqueline ng lungkot sa pagiging mag-isa. Oo at saka I feel so lonely, so alone. Ani Jacqueline, dumating ako sa punto na nalulungkot ako, hinahanap ko ang mga anak ko. Ganon talaga kapag nanay ka, kahit may kanya-kanya na silang priority sa buhay, hinahanap mo. Hindi ka naman kinukumusta, ganon siguro. Sa puntong ito ay hindi na napigilang umiyak ni Jacqueline. Yun nga, iniisip ko para saan pa tong lahat na ginagawa ko. Wala naman yung mga anak ko, hindi naman nila ako naaalala. Nagpapakahirap ako, mukha akong tanga. Tapos nag-iisa lang ako pero hindi naman ako naaalala. Parang ano ba to? Gigising ako pero wala naman akong dahilan para bumangon. Wala naman akong paglulutuan. Parang wala akong drive. Sa huli, hiningan namin siya ng mensahe para sa mga single parent ding katulad niya. Saad ni Jacqueline, quote, siguro before it's too late, maghanap sila ng katuwang, yung makakasama sa buhay hanggat maaga pa. Kahit na may mga anak na sila, kung single parent ka, isipin mo, aalis at aalis ang mga yan, maiiwan kang mag-isa. Kailangan ipaunawa rin natin sa mga anak natin, although minsan ang kalaban din natin tayo na mismong mga nanay, kasi ayaw nating may masabi ang mga anak natin or masaktan. Kailangang maging matapang ka thinking of your future. Paano kung umalis man sila, iiwan ka, may kanya-kanya ng buhay meron kang makakasama, mahirap mag-isa, malungkot mag-isa. Ano ang laman ng panalangin ng isang Jacqueline Jose? Quote, sana maalala ako ng mga anak ko palagi. If it's not too much to ask, I know they're busy, they have their own lives. Andy has a family, my son is studying so hard. Pero gusto ko na sana, lagi nila akong naaalala.